ngayon po ay dadako na po tayo sa pagpapanayam ng Ngayon po ay nagdadaos tayo sa ngayon po ay nagdadaos tayo ng praktikum. praktikum na ipagkakaloob ng ating Ginoong Sander. Magandang hapon. Magandang hapon po sa lahat. Buhay po ang Diyos. Amen. Amen. Bataas sa palakpak sa ating at bago ang lahat, ako po'y medyo nagulat, no? Kasi nga parang hindi ko in-expect na ako pala yung magpapanayam ngayon kasi kala ko si Sister Flor eh. Pero hindi, kumbaga parang nabigla ako. Pero okay lang kasi parang pagpapala ito ng Panginoon sa akin din. Kasi after 4 years ata, bago ko ulit nakapagsalita sa harapan ng mga tao para magpahayag ng mabuting balita. Siguro ito na yung time para ipahayag na yung dapat kong gawin sa sanlibutan ito. Kasi nga, marami na nangyayari sa mundo. Mapalad na lang tayo dahil pinili tayo ng Diyos para magpahayag ng kanyang salita. Kasi nga, maraming naliligaw, maraming nawawalan ng pag-asa. Ngayon po, dadako po tayo sa God's love, o kaya sa Tagalog, pag-ibig ng Diyos. Iniibig ba tayo ng Diyos? Amen. Sino po dito ang mga inibig na ng Diyos? Ang mga umiibig sa Diyos. Yan. Lahat naman po tayo iniibig ng Diyos eh. At lahat din tayo na nakikinig sa panahon na sa oras na ito ay talagang iniibig natin ng Diyos. Kasi kung hindi natin iniibig ng Diyos, wala tayo dito eh. Wala tayo sa kanyang gawain na ito. Na diadaos natin yung seminar, 30th anniversary natin. Diba? Mataas na palakpak sa ating Panginoon. Ayun na nga, sobrang laking blessing sa unang-una sa lahat. Ibabahagi ko lang yung mga karanasan ko tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ko in-expect na ito, mangyaring ganito. Medyo nagpapasalamat lang ako kasi kumbaga parang ang daming nangyari. Tapos nandito po sa harapan nyo na nagpapasalamat ako na sa Diyos dahil pinakita niyo yung pagmamahal niya. Kasi pinakita niyo yung pagmamahal niya sa akin, sa pamilya ko. Kundi sa lolo ko at lola ko. At pinapasalamat ko kasi kundi dahil sa kanila, hindi ako magiging ganito na nagpapahayag ng kanyang salita. Kasi kumaga parang grabe, ang dami kong mga kasalanan. Pero ano pa rin yung pagmamahal na. Pasensya na po kasi masaya lang po ako kasi kumbaga ang daming pagmamahal talaga, ang daming mga pagmamahal, biyay, grasya. Yung mga sample yung nagkaroon kami ng magandang bahay, dito paano, bahay, lupa, mga blessing ba na hindi ko in-expect na magkakaroon kami ng ganyan. Tsaka yung buhay na pinili na sa akin. Sa tatay ko, diba, kwento ko ng lola ko na hindi na inakala na mabubuhay pa si daddy yung time na yun, nung bata pa siya. Kung wala si daddy, wala rin kami. Kumaga parang ang galing kumaga nakaka-amaze yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi ko inakala na ito, tatayo ko sa harapan nyo dahil kasi nung bata po talaga ako, sobrang sawain ko talaga. Sobrang dami kong kasalanan sa magulang ko, sa mga sagot. Pero grabe yung pagbabago. Kumaga isang iglap lang na yun, nakarating ako sa seminar na sa una parang wala sa puso ko yung ganito eh. Hindi ko talaga, nung bata ko, may pangarap ako, gusto ko maging pare. Yung time na yun, nakakatuwa nga kasi talaga kabisado ko yung mga anghel, yung mga santo, talagang gusto ko. Pero nung dumaan na yung mga panahon na parang naliligaw na ako na landas, sabi ko parang iba na, parang sobrang masalimuot yung mga nangyayari sa buhay ko na parang grabe yung pagiging pasaway ko na, sabi ko parang iba na. Tapos dumating yung point na sabi ni Mami sa akin na kung pwede umatin ako ng seminar, yung 2012 nga po, yung first time ko hindi maka-attend. Doon na nag-upisa lahat ng mga doon na nag-upisa lahat ng pagbabago, yung lahat, yung pagkilala ko sa Diyos talaga. Kasi hindi ko pa siya doon nalikilala. Parang kulang, naligaw, kumbaga daming nangyari.
Kasi ito nga sa mga kabataan, di ba? Yung mga, pasensya na po kayo sa mga nangyari sa amin noon. Kasi nga, yung mga bata pa eh, papasaway din eh. Kumaga, di ba, parang paliguligaw, di ba? Kumaga, ano, dapat sa mga kabataan talaga makinig sa mga nakakatanda, sa mga nakakaalam talaga ng na mabuti pa siya. Kasi nga, kumaga, papunta pa lang kami kayo pabalik na eh. Dapat talaga sumunod kami sa inyo eh. Kasi nga, pero ano, bilang kabataan, medyo naging pasaway nga, naging magulo yung isipan. Yun lang, ina-express ko lang po yung, yung kabutihan ng Diyos. Bakit nga ba natin iniibig ang Diyos? Kasi nga, yung, sabi ko kanina, iniibig na tayo eh. Kaya kailangan ibalik natin sa Kanya yung pagpamahal na binigay doon sa atin. Bilang kahit mga magkasalanan tayo, pero ba't gano'n? Hindi ko talaga ba ipalpak para iyan ko ng ayos yung kasi parang nag-over. Parang nagbulat lang ako kasi nga parang hindi ko in-expect na tutupulit ako ngayon. Parang sobrang pasalamat ko sa Diyos kasi nga daming basta magulo kaya minsan umihingi ko lang ito kay brother eh. Sabi ko, Brad, parang grabe yung ko eh. Parang basta ang gulo talaga ng buhay ko, ang gulo nung nangyari sa mga kabataan doon. Kasi nga, medyo naging talaga, parang naging rebelde yung dating eh. Pero yun na nga, ando pa rin yung pagmamahal. Nakikita ko yung pagmamahal ng Diyos na talagang binabalik ka na kung saan ka dapat na hindi ka hinahayaan na maligaw ka ng landas. Yun na yung pag-ibig ng Diyos talaga. Katulad ka na sa pagbasa kanina, yung sa Marcos 12:28, diba, sabi, ang unang, yung sa Exodo, diba sa Exodo, ano yung 10 utos yung binigay ng Diyos. Kung totoosin, hindi naman talaga 10 yun, marami yun eh. Pero parang pinagtingin sa 10. Tapos ngayon, dumating ang Panginoong Jesus, ginawa na ng dalawa, parang parang sinamarize na ginawa ng dalawa para padali, umaga pa ng madaling pinaikli, para maunawaan ng mga tao na nakikinig sa Kanya. Hindi na nga, pinakaunang utos talaga ng Panginoon, ibigin mo ang Panginoon Diyos buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Kasi kumbaga, sabi ko ng Panginoon, wala tayong magagawa kung hindi wala tayo sa Kanya eh. Kaya kailangan, yung kaluluwa natin, yung pag-iisip natin, yung buong lakas natin ay bigyan natin sa Diyos dahil lahat ng yan ay binigay din niya sa atin yan eh. Kung wala tayong magagawa kung tayong hiwalay sa Kanya. Kaya dapat ibigin natin ng Diyos ng buong puso natin, ng buong, lahat ng nasa atin ay ibigin natin ng Diyos. Yun na nga, pati ang pangalawa, yung ibigin mo ang iyong kapwa. Kasi kung ang Diyos ang iniibig mo pero hindi mo naman iniibig ang kapwa mo, wala, kulang, hindi kompleto. Kumbaga hindi nakikita sa'yo yung tunay na pag-ibig, yung tunay na pagmamahal. Kung iniibig mo naman ang kapwa mo pero hindi ka naman umiibig sa Diyos, wala rin, kulang pa rin. Kaya kailangan laging dalawa kasi ito yung binigyan ng Panginoon sa atin eh. Ito yung dalawa na kumbaga parang sinamarize para sinamarize para mas madaling maunawaan ng tao na ito yung dapat gawin ng isang tao na mga anak ng Diyos talaga. Ang ibigin ng Diyos at ibigin ng kapwa. Hindi yan naghihiwalay, kailangan laging magkasama yan. Di ba po mga kapatid? Buhay ba? Palagpagan po natin ang ating Panginoon. Yun na nga po. Ang pangalawang question po dito sa ating talk na ito, nakikilala mo ba si Yahweh, ang Diyos na iyong iniibig? Paano mo siya nakikilala? Yun na nga, sa mga nangyari noon, mga aral, dahil din kay brother na siya yung ginamit ng Panginoon para makilala natin si Amang Yahweh. Kasi talaga, paano kaya kung wala si brother sa atin, di ba? Para hindi natin siguro mas mauunawaan na lawak yung pagkutang-unawa natin sa Diyos. Kasi kung lalapit tayo kay Father, hindi tayo papansinin, hindi ba po? Hindi tayo papansinin, baka pagalitan pa tayo kung ano yung mga rin na, di ba? Kaya buti na lang meron tayong lead servant na gumagabay sa atin para ipaunawa sa atin yung kung ano yung mga tungkol sa Diyos, kasi talagang yung si brother talaga yung ginamit para sa atin.
Yun na nga po, sabi po dito sa Isaiah 21, ako si Yahweh, yan ang aking pangalan, walang makakaangkin ng aking karangalan. Ang papuri sa akin, hindi sa Diyos-Diyosan. At sa 63 po, kung walang nagawa sa amin si Jacob at Abraham, ikaw lamang, Yahweh, ang aming pag-asa at amang aasahan. Tanging ikaw lamang ang nagdiligtas ng aming buhay. Sa 52, kaya darating ang araw, malalaman ninyong ako ang Diyos na nagsalita sa inyo. Yun, nagsasalita na po. Nagsasalita na po ba ang Diyos sa atin ngayon? Sa panahon natin ngayon, amen. Talagang kung ano yung pananalig mo na talagang kinakausap tayo ng Diyos, andun, talagang nagsasalita talaga sa atin. Kahit na tayo minsan mag-isa, parang minsan may pumapasok sa isipan natin na mabuti na ito yung gawin mo, anak, no? Kumbaga yun na yung salita ng Diyos eh. So, kumbaga siya mangyari na talaga yun eh. Kumbaga pag nakita na naliligaw na tayo ng landas, andun pa rin talaga yung paggabay na, yung pag-ibig talaga niya sa atin. Na kailanman hindi na tayo pinapabayaan sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw na minsan talaga naliligaw-ligaw pa tayo eh, di ba po? Kumbaga may time talaga na gano'n, pero kumbaga hindi nakahayaan yun na mangyari sa atin yun. Babalik at babalik ka pa rin kung saan ka dapat na mapunta, kung saan ka talaga dapat para kumbaga doon ka naitalaga, doon ka nararapat. Ito sa gawain na ito sa kawan na ito, talagang dito tayo para dito tayo eh. Kahit na minsan may mga lumalabas-labas, pero may bumabalik din naman, may mga pumapalik din. Kumbaga may mga bagong sibol, may mga bagong tupa na inaalagaan ng ating Panginoon. Ito po, paano naiwala ni na Eva at Adan ang buhay na walang hanggan sa paraiso? Yun na nga po, yun ang, diba, kung babasahin po natin yun sa Genesis, diba, sa unang nangyari noon, tungkol, sabi nila, mansagas daw yun, pero totoo, hindi naman talaga mansagas yun, sabi nila. Kumbaga, yun yung kumbaga, pinapaunawa dun sa atin na kung paano naiwala ng tao, na kasi ang tao talaga, wala talagang bakit ng kasalanan yun eh. Kasi Eva at Adan, wala talaga silang mga kasalanan, wala silang mga, kumbaga, hindi sila namamatay. Kumbaga, maluwalhati dahil nakikita nila ang Diyos. Kumbaga kapiling nila ang Diyos sa kanilang, yun naranasan nila, diba? Nakikita po nila ang Diyos. So, sino nga, yung dumating yung tukso, na natukso sila, na yun nga, talagang, kumbaga, sumunod sila dun sa, sa udyok ng ahas. Yun na nga si Lucifer, si Satanas na yun. Yun na nga, kumbaga kaya naiwala dahil sumunod, kumbaga sumuway sila sa utos. Ang sabi ng Ama, huwag daw kainin ng prutas na nasa puno na yun. Pero ang ginawa pa rin nila, kinain pa rin nila. Kumbaga, andun yung pagsuway. Kaya nawala yung pagiging immortal nila. Kumbaga, ayun na, nagsimula na yung kasalanan, hanggang sa namaran ng mga tao, sa namaran natin. Pero dumating ang Panginoong Jesus na naglinis talaga. Talaga nilinis yung mga kasalanan natin. Kumbaga siya yung naging alay para matubos tayo sa kasalanan. Yun na nga po, ano ang naiwalang kaharian ng Diyos ng perfecto na tao? At ano ang naiwalang buhay sa grasya ng nagkasalang tao? Yun na nga po, ayon sa nasabi ko, sino ang ahas sa pinakatuso? Ang lihim na kaaway, si Satanas o si Lucifer. Ang kalaban ng Diyos na may nais na wasakin ang lahat ng mga nilikha ng Diyos. Tinatawag din na si Satanas bilang ang isang masama. Sobrang sama talaga. Ang prinsipe ng mundong ito, ng lupa o daigdig na kinaroroonan ng tao, at bilang ang Diyos ng panahonang ito. Siya ang nagdala ng kasamaan sa mundo at nilarawan bilang isang sinungaling, mapangwasak at mapanlusog ng mga tao ng Diyos. Noon pa man talagang umiiral na yung kasamaan sa mundo, simula nung kay Eva at Adan, di ba? Nung natukso sila, ayun na, hanggang sa nagpatuloy na, hanggang sa kapanahonan natin ngayon. Talagang saan sulok talagang may kasamaan. Kasi ito siya naghahari sa mundo ito. Kaya, kumbaga, dumating ang Panginoong Jesus para tayo ay hamuin, para tayo ay iligtas sa kasamaan na yon na patuloy na umiiral sa panahon natin ngayon.
May mga gera, may mga puno ng kahalayan, puno ng mga droga, lahat na nakasamaan sa mundo. Pero mapalad tayo dahil inibig tayo ng Diyos. Kaya ito yung, kumbaga, yung kanyang anak, yung simbolo ng pag-ibig talaga sa atin. Na kumbaga, binigay na sa atin ng kanyang anak para tayo ay mailigtas, hindi tayo mapahamak, hindi tayo magkaroon ng mga karamdaman na walang lunas. Kaya kumbaga, napakapalad natin dahil nandito tayo sa kanyang gawain, nakikinig na kanyang salita. Amen ba, mga kapatid? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ito nga po, ang iyong tahanan, ang Jerusalem sa langit at bagong Jerusalem sa lupa. Ayon po sa Hebreo 12:22. Sa halip, ang nilapitan ninyo ay ang bundok Sayon, bundok ng Sayon, at ang lungsod ng Diyos na buhay. Ang Jerusalem sa langit, na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Yun na nga po yung ayon sa Revelation nung nakita ni Juan Evangelista, talagang nandun yung kaharian talaga ng langit, yung bagong Jerusalem na nasa langit at patuloy na ayun, binabana ng ating Ama sa kapanahonan natin ngayon. Ang dinaluhan ninyo ay masayang pagtitipon ng mga panganin na anak, na ang mga pangalan ay nakatala sa langit. Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat. At ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Nilapitan ninyo si Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan, at ang dugong ibinisik na may pangako ng mas mabubuting bagay kaysa sa isinisigaw ng dugo ni Abel. Yun na nga po, binanggit po dito lahat ng kumbaga yung talaga ang dinaluhan ninyo. Ito talaga yung bagong Jerusalem na dumating na sa atin sa panahon natin ngayon. Na ito, nakakausap natin ng Diyos, nakikita natin ng Diyos, diba po? Naririnig natin ng Diyos, talaga hindi tayo hinahayaan ng Diyos na mapahamak, na magpatuloy tayo sa kasamaan. Nandun yung pag-ibig talaga, buong buo na hindi nagkulang, hindi siya nagkulang talaga ng pag-ibig sa atin. Ayun naman po ito sa John 14:1. Huwag mapagabag ang iyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Yun. Ayun na nga, ayun doon sa sinabi na yun, pag sumampalataya tayo sa ating Panginoong Jesus, sumasampalataya na rin tayo sa ating Ama. Kapag sumampalataya naman tayo sa ating Ama, sumasampalataya tayo sa ating Panginoong Jesus. Kumbaga, hindi yun nawawala, hindi sila naghihiwalay. Kumbaga, iisa lang talaga sila. Kumbaga, pag inibig natin ang ating Ama, inibig natin ang kanyang anak. At inibig natin ang kanyang anak, inibig natin ang ating Ama. Kaya kumbaga, talagang pinapakita doon na talagang iisa lang talaga sila. Isa lang yung tayurin nila sa atin, yung pag-ibig nila sa atin, isa lang talaga at hindi yun nagbabago. Noon kayo at magpakailanman, talagang walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dito nga po, sa John 14:2 naman po, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirahan. Ayun na nga, yun sa binanggit ng ating Panginoon, na noon pa man talagang meron na talagang kaharian, meron na talagang paraiso na pinapakita sa ating Panginoon na lahat tayo doon ay, lahat ng ating mga pangalan ay nakatala sa kanyang kaharian. Lagi naman natin sinasabi sa atin, kaya lagi natin itong panghawakan at lagi natin itong itanim sa ating mga puso at isipan. Yun na nga po, sumunod lang tayo sa mga pinag-uutos niya sa atin. Dito nga po, sa Isaiah 65 naman po, ang sabi ni Yahweh, ako ay lilikha ng isang bagong lupa at bagong langit. Yun na nga, yung bagong Jerusalem din yun. Ang mga bakas ng nakaraan ay ganap ng malilimutan. Kaya naman kayo dapat na magalak sa aking ginawa. Ang Jerusalem na aking nilikha ay mapupuno ng saya at magiging masaya ang kanyang mamamayan. Hindi na nga, hindi na hinahayaan talaga na tayo ay maging malungkot, kung tayo ay magdusa sa ating buhay, sa mga paghihirap na naranas natin, sa mga
pinapawi na yung lungkot, pinapawi na yung sakit, pinapawi na lahat ng paghihirap. Kumbaga, wala nang hindi tayo daranas sa mga paghihirap kasi andun na, darating na talaga, dumating na ang bagong Jerusalem na pinangako sa atin ng ating Ama. Amen mga kapatid, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayun po, ito naman po, sa Marcos 9:42 naman po. Yung tanong. Ay, tanong po. Saan ka ba? Saan ka ba pumapasok? Yeah. Saan ka? Saan ka ba pumapasok? Basahin mo. Marcos 9:42, mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinin ng leeg ng isang malaking giningang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa api. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan, na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay. Hindi na nga po, binabanggit po dito na kailangan mo talagang iwan kung ano yung ginawa mong kasalanan sa mundo nito. Kailangan mo putulin. Kumaga, sa po nagkasala ka ng malaki, na sobrang laki. Kailangan mo putulin ito, humingi ka ng tawad sa Diyos para, kumbaga, pag dumating yung araw ng pag-aani, talagang makakapunta ka sa kanang kaharian na sabi nga dito, mas maayos, mas okay pa daw yung maging makapasok tayo sa langit na putol ang kamay natin, putol ang paa. Hindi naman po ito ibig sabihin na literal na puputulin ng kamay at paa natin. Kumbaga kung ano yung ginagawa ng mga kamay natin, sa po nagnakaw tayo, di ba? Yung mga pumatay tayo, ganyan. Kumbaga yun ang kailangan natin putulin. Kumbaga wakasan na natin dahil darating ng araw na hindi natin alam na bukas makalawa, di ba? Pupulin na tayo ng Panginoon. Kaya kailangan, ganyan pala na humihinga tayo, na malakas pa tayo, humihinga tayo ng Pero tawad. sa Japan, pag nagnanakaw, pinuputol ang mga Meron daliri. po, pati po sa Saudi, di ba? Ganyan. Ganun. Mga talagang, kumbaga talagang, may mga death sentence talaga eh. Kumbaga, pinuputol yung mga kung ano-ano, ganyan. Minsan, Para yung wag nang umulit. Diba, para wag na umulit. Yung mga nangyari doon sa sa Singapore, mga ganyan, may mga dalang droga, may mga sila, kumbaga lethal injection, kumbaga, andun na yung kumbaga, katakot, pero yun ang batas nila. Kaya, papalo tayo dahil binibigyan tayo ng Panginoon na pagsisihan natin yung mga kasalanan natin. Para habang maaga pa, baguhin na tayo at hindi na tayo pabayaan na magkasala pa ulit. Sa Saudi, talagang yung pugot ulo pa. Opo, pugot-ulo po doon. Talagang masalimuot yung mga nangyayari Pag doon sa... pinuway mo yung mga batas nila, hanggang pugot ulo. Grabe po. Dito nga po, sabi pa rin po dito, mas mabuti pa mas mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol ng isang kamay kaysa may dalawang kamay na mapunta sa impyerno, sa apoy na hindi namamatay. Doon hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanilang mga apoy. Yun ang yung walang hanggang pagdurusan, walang hanggang kaparusahan, lahat ng paghihirap nandun sa impyerno talaga. Talagang yun ang binanggit na ng Panginoon, kumbaga nagiging babala ito sa lahat ng mga tao na kailangan talaga tayong lahat ay hanggang maaga pa patuloy tayong magsisi, magbago. Kailangan nating umibig tayo sa Diyos kasi kung iniibig mo ang Diyos, hindi mo kayang gawin yung mga bagay yung mga kasalanang mabibigat, mga kasalanang malalaki kasi nga hindi. Pero kapag bilang tao, kakasala pa rin naman tayo, di ba? May marupok pa rin naman yung mga laman natin, may mga kasalanan. Pero nauunawaan naman tayo ng Diyos eh. Kailangan lang natin pagsisihan yung mga kasalanan na yun na hindi natin ipagpatuloy para dumating sa mortal sin na sinasabi na mortal sin na mahirap patawarin kasi nga sobrang bigat. Kaya kailangan natin habang malakas pa tayo,
kailangan natin magsisi sa ating mga kasalanan at patuloy tayong magbago sa ating buhay. Yun na nga po, sabi naman po sa Marcos 9:47, at kung ang isang mata mo ay nagiging masanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito. Mabuti nang masok ka sa kaharian ng Diyos na iisa lang ang mata, kaysa may dalawang mata, ngunit itatapon naman sa impyerno. Yun na nga, yung mga kasalanan sa ating mga mata, di ba po? Minsan, makakita tayo ng kunyari, mga malalaswang mga larawan, di ba? Kumbaga, kasalanan yun, kailangan natin iwaksi yun, kailangan natin iwakasan yun, kasi nga, hindi yun nakakabuti sa ating buhay, sa ating kaligtasan, sa ating Panginoon. Yung namang nakikita mong gano'n na parang malaswa nga. Sa inyo na po. Nasa taong tumitingin yan eh. Kung malaswa pa, kasi kahit nakadamit, malaswa pa din eh. Tama po ba? Kasi kagaya ng yung mga nanonood ng mga bomba, yung mga MTR TV, pinanonood muna nila yan eh. Yung mga pelikula, nagiging masama ba sila kapag nanonood sila ng bomba? Ng mga burles? Okay. Ng mga tuka ang ganyan, hindi sila nagiging Depende masama. po talaga sa tao po talaga. Opo, so, kung ito ay sa hospital, pag ino-operahan mo, nakaburlis yan eh. Nakatakip nga lang yung di ba? So, dapat ay maging malawak yung ating pananaw. No? Kasi, kagaya ngayon, sa computer ngayon, lahat ata ng makikita mo, yung walang bra challenge, walang panty challenge, santisima yan. Ano pa bang tatago? Tapos ilinudot-dot pa ng mga babae. Talagang ipinakikita pang ganyan na nagdi-dribble yung kanyang mga yogis. Kung ikaw nga malaswa, tiyak yun na, yun napakalaswa. Pero kung ikaw naman hindi malaswa, baka matawa ka pa eh. Kung kagaya ni Nanay Goleng, lalakad ng walang bra at hindi magdadamit. Malamang matawa ka. Diba, sister? Opo. Sa tumitingin na lang yan. Ang binigyan ng balis yan. Opo. Yun nga, yung dapat mabigyan mo ng diin, Kuya Sander, papaano nagiging kasalanan, yung kasalanan, at papaano hindi nagiging kasalanan, yung kasalanan. Kasi hindi lahat ng kasalanan nagiging kasalanan. Dapat maipaliwanag mo yung maigi kasi lalo na mga kabata, kagaya ni Nessie, nanonood ng mga nag-ahalikan yan. Kita niya sa cellphone niya, nag-ahalikan ganyan. Siyempre si Nessie, tinitignan niyang ganyan. Ako, ganun pala umalik niya. So, siyempre gagayahin din Nessie yan paglaki niya. Ngayon, hindi niya paggagayahin kasi alam niya, maliit pa siya, di ba Nessie, no? Kita mo, alam niya eh. So, kailangan yung paggabay ng mga magulang sa ating panahon. Tama ba? Tama. Kung si Flor nga maliligo na naka-t-shirt lang, tapos walang bra, ulan. Ewan ko kung sino pa manonood. Meron pa kayang manonood kay Flor? Bobotohan pa kaya si Flor kung maliligo sa ulan ng walang bra? Meron naman brad, meron na 90 years old na rape pa eh. Meron nga, hindi na balita. Sa TV. 90 years old na rape. Ano ba? Flor, mag-iingat ka, Flor. 90 years old na rape. Paano? Flor, 80 ba? 90? mag-iingat ka. Hanggang 90 anyos pa lang, may nababaliw pa. Hindi, Brad. Depende po yun sa pagkakataon. Kasi kung ikaw mismo ang magbibigay ng motibo, talagang magkakaroon ng intention yung tao, yung lalaki. Pero kung hindi ka naman po nagbibigay ng motibo, hindi naman po siguro, yun nga po, nare-rape me. Ako 70 anyos pa lang. Di po ba? Kaya nga po, yung isang kasalanan, no?
Hanggang hindi kasalanan. Opo, kung hindi kasalanan. Depende nila sa yun. Kung ang katulad nga po yung nakikita mo yung mga ganyang bagay. Ngunit ito ay wala namang talagang matinding pagnanasa. Hindi po ito kasalanan. Hindi po Temptasyon yan eh, pagsubok. Oo nga po. Kasi nga po, pag ito'y tumingin sa isang babae na may pagnanasa, ito po yung matuturing natin isang pakikiapid. Hindi po ba? Paano naman po, kunwari yung ano po, yung sample, di ba yung tao na yun, meron may something sa pag-iisip niya, ma-accept po ba natin yung kasalanan niya? Hindi naman niya Hindi pa. kasalanan. Kasi Kasi parang pero ano yun, Sa ano yun eh, sa gato may tato ka aberration eh. Kasi siya, may- may something nga yun. Hindi agad yung ginagawa ng blood eh. So, ibig sabihin, parang ma-absuelto, gano'n. Pero kung wala ka something, guilty. guilty na gano'n. Talaga. Di ba kapatid? Oo. Tsaka hindi lang naman yung sa Oo. pagiging malas. O kumaga, yung minsan yung mata natin, di ba, may mga nakita tayo dyan. Minsan, Ikaw na yung nagbibigay meron tayong nga eh. kaya nga tayo, Oo. yun nga, bilang ano, Nagbibigay na tayo yung nabibigyan ng kasalanan tao para ba? magkasala yung tao, yung lalaki. As long na hindi, di ba? Magiging issue yung mga Oo, ganun. di ba? Ganun eh. Ayun. Naano lang po ba talaga? Hindi talagang ganun ah. Ano po? Iniibig ka na kapatid. Nasa pagkat? Ayon po sa Marcos 9:49, sapagkat ang bawat isa ay dalalisayin sa apoy, at ang bawat handog sa Diyos ay lalagyan ng asin. Mabuti ang asin, ngunit kung ang asin ay mawala ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin, at mamuhay kayong may kapayapaan sa isa't isa. Ito, ang tinutukoy na asin dito ay yung pag-ibig talaga. Pag-ibig. Kasi ito yung nagbibigay ng lasa sa ating buhay. Kumbaga, kapag wala nito, mapait, mapapakala, walang lasa. Di ba? Parang boring. Kumbaga, pag wala tayong pag-ibig. Kaya, mabuti na ay ipairami natin ang pag-ibig talaga na bigay sa atin ng Panginoon. Ibahagi natin sa ating kapwa. Kasi nga, kumbaga dito nakikita ang pagiging anak ng Diyos eh. Kapag ikaw ay umiibig na, kapag ikaw ay tinataglay mo na yung mga bunga ng kanyang banal na espiritu na pinagkaloob na sa atin, na nga ang pagpapakumbaba, kasi ang lahat ng yan talaga, pagpapakumbaba, mahinahaw, lahat. Isa lang naman yan, pag-ibig talaga. Kasi kung may pag-ibig ka, magagawa mo na lahat ng yan. Kumbaga package na yan eh, kapag may pag-ibig ka. Kaya kailangan habang malakas pa tayo di ba po? Kasi nga sa panahon ngayon, Dadalisayin sa apoy. ang purgatorio po. Kasi si Jesus talaga nung pagkamatay, di ba nung namatay siya namatay siya, makalipas ang 3 araw, nabuhay siya muli. Yung panahon na yun na namatay siya sa sanlibutan, yun, nagpunta nga po siya sa purgatorio talaga. Kumbaga, ayon doon sa Corinto, sa una Corinto, hindi ko po malaman kung anong verse yun, pero sabi po doon, na yun na nga, nagpunta siya sa bilangguan, kumbaga bilangguan. Kung iisipin natin, di ba, bilangguan, kung impyerno yun, hindi na bilangguan yun kasi habang buhay na yun, hindi ka na makakalaya di ba? Kumbaga yung bilangguan na yun, yung nga po, tinutukoy na purgatorio. Ang daming tao na hindi naniniwala dito. Mga iba't ibang relihiyon na hindi naniniwala sa purgatorio. Ang pinapaniwalaan na nila, langit at impyerno. Isa nga hindi pa nga sila naniniwala sa impyerno eh. Paano naging di ba po? Kaya nga ang tawag dyan ay apoy na dumadalisay. Ano ba ibig sabihin ng dumadalisay na apoy? Apoy na dahan-dahan. Purification. Yes. Purification. Ayan, katabi mo. Purification yun. Sa nanay yun eh. Opo. Pinapurga. Nagpino-purified niya. Purify. Kaya tanggal yung kasalanan. Opo, yung kasi ang gamit ng apoy, to purify. Oo, ayan, nasa Bible. Pero, init na rin. Yun na nga po, Parang sinasala. Kaya nga, saan ka pupunta? Buhay na walang hanggan, kaharian ng Diyos, impyerno.
or purgatorio. Ilan yan? Yung 4 na lugar. O 3 lugar. Di ba? Kasi magkasama yung buhay na walang hanggan sa kakaharian ng Diyos. Tsaka parang isip. Oo, kasama yan. Okay? Amen. Oh. Tagubilin mo, pangwakas na. Yun nga po, ang pangwakas ko po na tagubilin sa oras na ito ay patuloy lamang po tayo na mag-aral, magsaliksik sa ating buhay, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, ibigin natin ang ating kapwa, at ibigin natin higit sa lahat ang ating Panginoon. Pagpataas po na palagpak sa ating Panginoon. Maraming salamat po. Papalo up ni Jenny, 20 minutes. Doon sa mga hindi ganong naidiin.